Live. All right. Good evening. Good evening to everyone. Welcome to our Monday night live online coaching. I'm Edward Reformina, and once again, welcome to our live online coaching every Monday night. So let me know first. I want to know kung naririnig nyo ako ng maayos para makapag-proceed tayo ng mas maganda dito sa ating online coaching. So please type in anything dito sa ating chat box kung naririnig nyo na ako ng malinaw. Si Sunny. All right. Hey, Sunny. Naririnig mo ba ako, kapatid? Calvin, good evening. Good morning. Yan, si Ed. Hello. Alfonsus. Yan, good evening sa inyo lahat. So once again, welcome to our Monday night live online coaching. At ang pag-uusapan natin for this evening ay yung reason, no? Yung reason kung bakit wala ka pa ding resulta. Karamihan sa mga entrepreneurs, karamihan sa mga network marketers, yun yung isa sa mga tanong na gusto nilang malaman ang kasagutan. No? Gusto nilang malaman ang kasagutan kung bakit hanggang ngayon, ginawa na nila lahat, ina-apply nila lahat ng mga natututunan nila, pero bakit hanggang ngayon wala pa din silang resulta? So yun yung pag-uusapan natin. Paano mo tatapusin yung pag-i-struggle mo sa business mo at kung paano ka magkaka-achieve, okay? Makaka-achieve ng breakthrough para makapagsimula kang magkaroon ng resulta using yung 8 steps, belief shifts na pwede mong i-apply kaagad sa business mo. Okay, actually itong ituturo ko sa inyo ay naituro ko na to dun sa mga ka-teammates ko, team members ng team namin. Pero kung ngayon mo pa lang siya maririnig, ngayon mo pa lang siya matututunan, it's really going to help you create the results that you want, no? Kung naka-attend ka na last time nung pinag-usapan natin to, make sure na panoorin mo din, make sure na mag-stay ka hanggang sa uli dahil sigurado ako na mas lalalim yung pag-intindi mo dito sa ano na to, sa training na to, sa knowledge na to at sa strategy na to. Okay? Veronica from Cavite, hello? Malinaw naman daw. Yan. Alright. So right now, meron na tayong 100 live attendees. In just a couple of minutes, antayin lang natin makapasok yung iba. No, siguro yung iba medyo mabagal ang internet, medyo nagsisimula pa lang silang pumasok. So antayin lang natin sila, siguro bigyan natin sila ng mga 1 minute, no? Para makapasok and then magsisimula na agad tayo. Okay? So sino sa inyo ang excited na finally makapag-produce na ng result na gusto mong makuha? Kung kahit ano pa yung result na gusto mong makuha, whether it's earning your first 50,000 in your business, whether it's earning your first 6-figure or 100,000 make it, whether it's earning your first million in your business. Ang question is, are you excited na tapusin yung pag-struggle mo at finally ma-achieve mo yung resulta na gusto mo? Type mo dyan sa chat box kung excited ka na mangyari yon sa'yo, sa business mo at sa sarili mo. Okay? Rose from Valenzuela. Ayan. Welcome. Si Poco, sabi ni Bono, sana may ibigay na bonus si Coach Ed. Alright. Kapag nakinig ka at in-apply mo tong training na to, yung bonus na matatanggap mo ay hindi mga ebook, hindi mga videos. Ang bonus na matatanggap mo ay yung lifestyle na gusto mo. Okay? Gusto mo ba yung bonus na yun? Yung resulta na gusto mo makuha. Basta in-apply mo tong mga concept at strategy na ituturo ko sa iyo. Kapag in-apply mo to, okay, yung bonus na makukuha mo ay yung lifestyle, yung resulta, at yung income na gusto mong makuha. Okay ba yun? Okay ba yun na bonus? Okay? So, hindi lang tayo magta-training dito. We're here to apply kung ano yung ituturo natin sa inyo. Okay? Excited daw sila. Alright. Si Pedro. Si Rolando. Yan.
Boy from Davao, good evening. Sa Taiwan la, walang marinig. Alright, saglit lang. May message ako sa'yo saglit. Si Maricel, first timer. So, welcome Maricel. Sa lahat ng mga first timer, lahat ng first time na atin sa ating Monday night live online coaching, welcome sa inyo, sa mga first timers. Okay? For your information, every Monday night, 9 o'clock p.m., nagkakaroon tayo ng free webinar training, no? So, kung nag-register kayo dun sa aming website, most likely nag-register kayo, every Monday, mapapadalang kayo ng invitation for our free training. Okay? So, free yon, umaten lang kayo ng umaten para matutunan nyo yung mga training na binibigay namin. And ang goal namin kung bakit kami nagkakandak ng ganitong mga klase ng training, para matulungan yung mga aspiring entrepreneurs, mga Filipino entrepreneurs, and matulungan sila na makuha yung resulta, yung success na gusto nilang makuha. No? So, ayan. Alright, so start na tayo. 138 live attendees na tayo. So, magsisimula na tayo ngayon. Okay? So, again, ang pag-uusapan natin ay bakit ba? Okay? Bakit ba hanggang ngayon ay siguro question mo rin to. Bakit kahit na anong gawin ko, kahit na anong hataw ang gawin ko, kahit na anong invite dito, invite doon, kahit na anong share dito, promote doon, kahit na anong gawin ko sa business ko, bakit parang wala pa rin yung resulta na gusto kong makuha? No? Kung question mo yun yung pag-uusapan natin. At paano natin tatapusin yung question na yun at paano natin wawakasan yung pag-i-struggle mo sa business mo by simply changing some things in your life, changing some things in your beliefs, no? Kasi bakit ba natin kailangan baguhin yung bakit ba natin kailangan i-upgrade yung ating belief system, no? Bakit ba natin kailangan alisin yung mga beliefs na hindi nakakatulong sa atin? Kasi we have a lot of beliefs as a person. Napakaraming nating belief, no? Ikaw, ako, lahat tayo na nandito sa webinar na to, may kanya-kanya tayong belief. Okay? Beliefs. Okay? May paniniwala tayo about certain things, and ang babaguhin natin ay yung mga beliefs na hindi nakakatulong sa atin para makapag-produce ng result. Huwag kang mag-alala dahil yung mga beliefs yung positive beliefs na hindi naman related sa business o hindi naman pumipigil sa'yo para magkaroon ng resulta. For example, yung belief mo yung religious belief mo, hindi natin kailangan baguhin yun. Kailangan natin baguhin, kailangan natin i-upgrade ay yung mga destructive belief na pumipigil sa atin para maging successful sa ating business. For example, yung isa sa mga pinaka-common belief destructive belief ay yung money is evil or money is the root of all evil. Yung mga ganong klase ng belief. O kaya yung belief na hindi ako nakakaresulta kasi bago pa lang ako. Hindi ako nakakaresulta kasi wala pa akong malaking grupo. Yung mga ganong klase ng beliefs ba? Yung mga ganong klase ng beliefs yung kasi pumipigil sa atin para makuha yung pinaka full potential natin sa ating business. At kapag binago lang natin yun at shinif natin yun ng kaunti. Okay? Doon natin makukuha, doon tayo pwedeng magkaroon ng positive outcome sa ating ginagawang negosyo. Okay? And napaka-importante din kasi na kagaya nung sinabi ko sa inyo sa email na kailangan kung gusto mo nang maging successful, I believe lahat naman tayo na andito ngayon ay gustong maging successful, tama? Karamihan sa inyo gustong kumita ng malaki sa business nyo, kumita ng malaki dahil gusto nyo mabigyan ng magandang buhay yung family nyo, no? Pero kapag yung intention na gusto mo, okay? Diba yun, yung gusto mo maging mayaman, tapos meron kang destructive belief sa loob mo,
Okay? Yung pangkalabasan mo, gusto mong yumaman, gusto mong maging successful, pero yung nasa loob mo, may maling belief na pumipigil sa'yo. Guess what? Ano mangyayari? Kahit anong gawin mo, kahit anong hataw ang gawin mo, hindi ka magiging successful dahil yung nasa loob mo pinipigilan ka. Let me give you an example para mas maintindihan mo kung gaano ka-importante na kailangan yung belief mo ay naka-align dun sa gusto mo. Okay? Sino sa inyo dito ang nasubukan ng sumakay sa kabayo? Sino sa inyo ang nasubukan sumakay sa kabayo? Okay? Please, sumagot kayo dito sa ating chat box. Kung nasubukan mo na sumakay sa kabayo, yung kasi, yung lolo ko dati, no? Ano siya, kutsero, ba tawag ng kutsero, yung nangangalesa, no? Pero pag sumakay ka kasi sa kabayo, pag sumakay ka sa isang kabayo, ang kabayo, kapag sinakyan mo yan, kapag sinipa mo, tatakbo siya, no? Kapag gusto mo siya papuntahin sa kanan, gagawin mo, ipapaling mo lang siya sa kanan, at pupunta na siya sa kanan. Pag gusto mong kumaliwa, papaling mo lang siya papuntang kaliwa, pupunta na siya sa kaliwa. Sa madaling salita, kapag ang kabayo, gagawin niya yung gusto mong ipagawa sa kanya. Okay? Pero, puwera lang kung yung kabayo na sinakyan mo ay may gustong ibang gawin. Okay? Hindi yun susunod sa'yo kapag yung kabayo yung sinakyan mo ay may gustong ibang gawin. Ano ibig sabihin nun? For example, sabihin natin yung sinakyan mong kabayo ay nauuhaw. Sabihin natin nauuhaw. Okay? Nauuhaw siya. Kahit na anong palo mo dun sa kabayo, kahit na anong tadyak mo dyan sa kabayo, at kahit na anong paling mo dun sa kabayo, hindi yun susunod sa'yo at hahanap yun ng tubig kasi nauuhaw siya. Okay? So imagine mo, yung kabayo gusto mong papuntahin sa diretso, tapos nakakita siya ng ilog dun sa kaliwa. Ano gagawin ng kabayo? Pupuntahin sa kaliwa. Kahit na gusto mong padiretsohin yun, hindi yun diretso. Pupuntahin dun sa ilog kasi nauuhaw siya. No? Ganon din yung belief mo. Okay? Yung belief mo, it represent for example, ito yung desire mo. Okay? Tapos ito yung belief mo. Belief. Kita niyo ba? Kapag itong desire, sabihin natin desire, yan yung mga dreams mo, gusto mo maging mayaman, gusto mo kumita ng malaki, pero yung may limiting belief ka, for example, may limiting belief ka may belief ka na money is the root of all evil, or kapag naging mayaman ka, baka magiging masamang tao ka. Kapag may ganong klase ka ng belief, guess what? Kahit ano pang laki ng pangarap mo, kahit ano pang gusto mong yumaman, no? Kahit na gano'n mo pa kagustong maging successful, hindi mo magagawa yon kasi pipigilan ka ng belief mo. Okay? Pipigilan ka ng belief mo. Parang din yung kabayo, katulad yung kabayo. No? Kahit na anong hila mo sa kanya, kahit na tadyak mo sa kanya, hindi siya susunod sa'yo. Alright? Malinaw ba yun? So, nagigets nyo ba yung kung gaano ka-importante na kailangan yung inner belief mo, yung core belief mo, ay naka-align doon sa gusto mong makuha, doon sa mga desires mo, doon sa mga goals na gusto mong makuha. Malinaw ba yon? Okay? Okay? Kasi kung kanina, nagpunta ako ito pa yung isa pang gusto kong ikwento sa inyo para mas maging malinaw sa inyo kung gaano ka-importante itong bagay na to. Okay, kasi kapag nagawa mo ito ng tama, itong about sa belief mo, ito lang yung kailangan mo para makapag-produce ng result eh. Okay? Second na yung yung mga strategies, second na lang yon. Pero pag ito pa lang, nakuha mo na to ng tama, sigurado ako, makakapag-produce ka ng malaking resulta. Okay? Kanina, napunta ako sa Ayala Mall. Tapos may nakita ako doong postel, nakalagay, may mga salad, gulay, basta kung anong gulay. Tapos sa taas ng headline niya, nakalagay, you are what you eat. Nakalagay, you are what you eat. Tama nga naman, di ba? Kapag kumain ka ng mga unhealthy food, yung mga
yung mga masasebo, yung mga processed, no, yung mga junk food, ano mangyayari sa katawan mo? 'Di ba? Magiging unhealthy, wala kang lakas, magiging mahina ka, tataba ka, magiging overweight ka. So tama man, nagre-reflect yung kinakain mo doon sa katawan mo. O ganun din kapag kumain ka ng mga healthy, okay, mga healthy pagkain yung kinakain mo, gulay, yung mga hindi processed, mga clean foods, no? Ano mangyayari sa iyo? Laging feeling mo malakas ka, energetic ka, lagi kang hindi ka nagkabihira ka magkasakit, etc. So totoong-totoo na you are what you eat. So pagdating sa belief system natin, ganun din. We are what we believe, no? Kung ano yung sitwasyon mo ngayon, direct result 'yan ng mga beliefs mo. Direct result 'yan ng belief system na nasa loob mo. Okay? For example, lahat ng mga successful na tao, kaya naging successful dahil tama yung mga beliefs nila. May mga tama silang belief about money, tama yung belief nila about business. Okay? Tapos kung feeling mo na hanggang ngayon wala ka pa din resulta, isa lang ang ibig sabihin nan. May mga beliefs na kailangan nating ayusin. Okay? Posible na may mga beliefs ka na, destructive beliefs ka na hindi mo alam na destructive belief pala yon. Okay? So, yun, kailangan nating i-tweak yon at baguhin yon at gawin yung belief na mag-gear toward success. Okay? So, bago natin pag-usapan itong 8-step creating belief shifts, ito yung mamaya pag-uusapan natin. Pag-usapan muna natin kung ano ba yung mga part dun sa business mo, yung mga areas sa business mo na kailangan natin na tama yung belief. Ano yung mga areas sa business mo na dapat naka-align yung belief mo dun sa mga areas na yon. Area number 1 ay ito. Believe in yourself. Okay? Believe in yourself. Believe in your own ability and believe in your ability and believe that you worth the success that you want. Okay? Ibig sabihin, kailangan may paniniwala ka sa sarili mo na kaya mong maging successful. Kailangan maniwala sa sarili mo na mayroon kang abilidad na matutunan yung mga skills na kinakailangan para maging successful. Kailangan may believe ka sa sarili mo na yung earnings na gusto mo ay deserve mo yon. Okay? Kung for example, gusto mo ng 100,000 per month na income, kailangan may belief ka na you worth that income. You worth that result. Okay? Kasi ganito mangyayari kapag hindi mo pinaniwalaan na karapat-dapat ka magkaroon ng ganong income. For example, gusto mo magkaroon ng ganong income, 100,000 per month, pero nasa isip mo, naku, baka parang hindi pa yata sa akin dapat yung ganong kalaking income, no? Baka hindi ko naman kaya pa. Okay? Baka hindi pa kaya ng skills ko or baka hindi pa para sa akin yun, no? Kapag ganun yung nasa isip mo, guess what? Hindi mo talaga makukuha yun. Okay? So, dapat kailangan naka-align yung belief mo sa sarili mo din. Okay? Tama yung belief mo. Yung belief mo sa sarili mo ay 100%. Okay? Kung kaya mo 101%, go. Okay? Belief number 2. Kailangan mataas at meron kang paniniwala sa iyong company and products. Okay? Kailangan meron kang strong belief sa company na kinabibilangan mo at sa product na binibenta mo. Alright? Bakit? Kasi kapag wala kang tiwala or wala kang belief doon sa company tsaka doon sa product na binibenta mo, guess what? Anong mangyayari kapag may kinakausap kang prospect? Alright? Anong mangyayari? Siyempre, hindi ka magganong ka-energetic sabihin kung yung tungkol sa product mo, hindi ka ganun ka-proud i-explain yung company mo. Okay? Isa sa mga driver natin pagdating sa ganitong klase ng business is gusto nating makatulong sa ibang tao, di ba? I'm sure karamihan sa inyo kaya pumasok sa ganitong industry at kaya kayo napabilang sa ganitong industry dahil gusto nyo rin makatulong sa maraming tao. At guess what? Anong mangyayari?
kapag wala kang belief sa product at sa company mo? Ha? Siyempre, hindi mo siya hindi ka naniniwala, kumbaga hindi ka convinced na makakatulong yun dun sa prospect mo. Okay, mababa yung belief mo dun sa products mo. So hindi mo siya i-offer ng todo-todo. Kumbaga hindi mo siya ipo-push dun sa mga prospect mo kasi nasa isip mo, naku, hindi naman talaga makakatulong sa kanila to eh. No? So ganun. So ang kailangan mong gawin dyan, it's either aralin mo ulit na mabuti yung products at yung company na kinabibilangan mo, or kasi most likely ganun lang naman eh. Most likely kaya wala ka pang belief or wala ka pang mataas na belief sa company at sa product mo. Most likely hindi ka pa educated kung ano yung nagagawa ng products na yon at ng company na yon. No? So yun, kailangan mong ayusin yon. Pero ang point na kahit na gusto kong iparating sa iyo is kailangan mataas yung belief dun sa offer mo. Okay? Ikaw ba ibebenta mo yung products na hindi ka tiwala, wala kang paniniwala doon sa product na 'yon? 'Di ba? Ang pangit tumakbo ng ganung business, no? Ang pangit mag-operate sa ganung klase ng business na hindi ka proud, wala kang believe sa product at company mo, tapos ino-offer mo siya sa tao. So kailangan 101% din yung belief mo pagdating sa company and sa products mo. All right? Pangatlo, believe in your prospects. Okay? Believe in your prospects. Kailangan yung mga prospects at yung mga leads na nakakausap mo, yung mga prospect na nakakausap mo, yung mga leads na na-generate mo, kailangan meron kang belief sa kanila. Kailangan may belief ka na kaya din nilang gawin yung business na to. Kaya nilang magawang maging successful sa ganitong klase ng business. Okay? Kahit ano pang background nila, kahit ano pang itsura nila, kahit ano pang edad nila, etc. Kasi pag wala kang belief sa prospect mo na kinakausap, hindi mo siya ganun ka katodo i-close eh. Kumbaga, baka hindi naman to maging successful, yaan mo na nga, hindi ko na nga siya i-close, hindi ko na nga siya re-recruitin. Malay mo yung tao na yon na wala kang belief, malay mo yung pala yung magbi-build talaga ng team mo, no? Yung pala isang sa mag-i-stand up mo as a leader. Yung pala isa sa mga leader na magbi-build ng organization mo, no? Pero dahil ginudge mo kagad siya siguro sa itsura niya or sa edad niya, wala na, no? Sayang. Okay, so dapat every prospects, every people, every leads na nakakausap mo, na na-generate mo, kailangan may paniniwala ka sa kanila na kaya nilang gawin ang business na to. Kasi sa totoo lang, kahit naman sino, pwedeng maging successful at kayang gawin yung ganitong business. So, huwag nating i-judge yung mga tao na porke ganito siya ay baka hindi niya na magawa. So, wag kang magkakaroon ng ganong mindset. Okay, lahat ng tao, kahit ano pang background, kayang gawin yung ganitong business at kayang maging successful. Alright? At magugulat ka, yung mga tao pa na magiging successful at yung mga tao pa na sobrang magkikreate ng result sa ganitong business ay yung mga tao na hindi mo inaasahan na magpuproduce ng result. Yung mga tao na hindi mo inaasahan na magiging successful. No? May kilala ka, mga top earners na dating janitor, no? Dating tricycle driver. So, hindi mo talaga ma-judge yung prospect. Kailangan basta may tiwala ka dapat sa mga lahat ng leads, lahat ng prospects na nakakausap mo. And magkakaroon ka din ng additional energy sa pagpe-present. Okay? Kung nagpe-present ka ng business opportunity mo in person, iba rin yung energy na ilalabas mo kapag yung kinakausap mo yung tao na may really naniniwala ka na may belief ka na yung prospect na kinakausap mo ay kaya maging successful do sa business mo. Iba yung energy na mailalabas mo eh. Iba mo ipe-present yung business, iba mo ipe-present yung company mo, iba mo ipe-present yung products mo kapag ikaw mismo naniniwala ka dun sa taong kinakausap mo, kaya niya maging successful. Okay? Malinaw ba 'yon?
All right, believe in your prospects. So, fourth, believe in what you do. Okay? Believe in what you do. Believe in what you do. Yes, no, sabi ni Marlon, do not underestimate the capacity of your prospects. That's correct. That's correct. That's the point na kailangan na gusto kong iparating din sa inyo, no? Ito naman, believe in what you do. Kailangan naniniwala ka na kung ano yung ginagawa mo ay mag-work. Okay? Kahit ano pa yung strategy na ginagawa mo ngayon, kailangan may strong belief ka na mag-work yan at magpo-produce yan ng result para sa iyo. Okay? Okay, for example, you're doing blogging, you are presenting, you are doing webinar, you are creating video sa marketing mo. Kailangan may belief ka na yung ginagawa mo ay mag-work sa iyo at magbibigay sa iyo ng resulta. Bakit? Ano mangyayari kasi kapag wala kang belief dyan sa ginagawa mo, ano mangyayari? Hindi mo siya gagawin, sasabihin mo sa sarili mo, ako, magbibideo na naman ako. Nako, magmamarket na naman ako. Parang hindi naman to effective. Parang wala naman sumasali. Ganon na mangyayari sa iyo. Guess what? Ano mangyayari? Hihinto ka. Hihinto ka sa pag-i-effort. Hihinto ka sa pagmamarket. Hihinto ka sa paggawa ng video. Ano mangyayari kapag huminto ka? Pwes, di wala. Wala na mangyayari sa iyo. Kasi yun yung sure way para maging failure. Huwag kang gumawa ng kahit na ano. Okay? As long as may ginagawa ka at as long as natututo ka dun sa mga strategies na ginagawa mo, okay, you are learning from your own experience and you are correcting yung mga maling nagagawa mo, you will see result. As long as may ginagawa ka. Pero once na huminto ka, dun, patay ang negosyo mo pag huminto ka. Okay, so kailangan, para hindi mangyari na hindi ka huminto, kailangan may belief ka doon sa strategy or doon sa approach na ginagawa mo or doon sa method na ginagawa mo. Kailangan may strong belief ka na mag-work yun. Okay, for example, ako, nung nagsisimula ako, kasi ano, ito kahit ano pa yung strategy, kahit ano pa yung method na gagawin mo, it can produce result. Ito yung nangyari sa akin nung nagsisimula ako. May belief ako na hindi mag-work sa akin yung yung offline presentation, yung pamimigay ng flyer. Nakita ko siya as nakakapagod. Nakita ko siya na as na mukha akong tanga kapag namigay ako ng flyer, no? Kapag namusakal ako, nakita ko yung sarili ko na hindi yun mag-work sa akin. Yun yung belief ko. Pero alam ko na may mga ibang tao na nagka-result naman sa ganung paraan. Siguro, most likely, kasi may strong belief sila na mag-work para sa kanila. Ganun nangyari sa akin. Hindi nag-work talaga sa akin yun kasi hininto ko siya eh. No? So ngayon, naghanap ako ng other strategy. Doon ko na nahanap yung internet marketing. Now, nung nahanap ko yung internet marketing, ito yung key. Naniwala ako na yung internet marketing, yung blogging, pag-create ng video, pag-create ng content, naniwala ako, I had a strong belief na mag-work yun sa akin. Yun yung key. Kaya tinuloy-tuloy ko siya. Kaya hanggang ngayon, nag-market pa rin ako online, gumagawa pa rin ako ng video, hindi ako minto, and doon, kaya ako napag-produce ng result dahil hindi ako minto, tuloy-tuloy ako doon sa strategy na yun. Alright? So yun yung key. Kailangan may strong belief ka doon sa ginagawa mo. Okay, malinaw ba yan? Mapapromise mo ba sa akin kahit ano pa yung strategy na ginagawa mo? Kailangan paniniwalaan mo na yung strategy na yan ay magbibigay sa'yo ng result. Sabihin mo kung mapapromise mo yun na you will have belief in what you do, in yourself, in your company, and in your prospects. Sabihin mo dyan sa chat box kung mapapromise mo na magkakaroon ka ng belief dun sa apat na yan. Okay? So, panglima, believe. Oh? Oh.
Believing in your partners and your teammates. So yan, importante rin yan. Kailangan meron kang paniniwala, meron kang belief doon sa mga referrals mo, doon sa mga nare-recruit mo, doon sa mga nagiging teammates mo, doon sa buong team nyo. Okay? Kailangan may tiwala ka sa kanila na sa pagtutulong-tulong nyo ay makakapag-create kayo ng lusot. Okay? Kasi hindi nyo magsasabotage ng success mo kapag wala kang tiwala dun sa mga business partners mo, dun sa teammates nyo, no? Trust me, hindi kayo magpo-progress kapag wala kang tiwala dun sa mga kasama mo na magiging successful kayo. So napaka-importante niyan. Okay, and last but not least is belief about money. Belief about money. Kailangan correct yung tama yung belief mo about sa pera. No? About sa pera. Kasi we are in business and ang goal ng business is bukod sa makatulong sa mga customers is makapag-produce ng income, no? Makapag-produce ng sales, kumita ng pera. Kaya tayo nasa business para kumita ng pera. Ngayon, guess what? Kapag may belief ka na money is evil, money will make you a bad person, no? Guess what ang mangyayari? Hindi magiging successful yung business mo. Ganun kasimple. Ngayon pa naman sa society natin, yung mga TV na pinapalabas, no, yung mga teleserye, yung mga pelikula, lagi pa naman tayong tawag dito, bini-brainwash or lagi tayong bini-brainwash na yung mga mayayaman laging masasamang tao, kontrabida. Napansin niyo 'yon sa mga pelikula, sa mga teleserye, mga pelikula, kapag mahirap, bida, no? Kapag mayaman, kung di sindikato, mamamatay tao, rapist, no? So, kapag naniwala ka dun sa mga ganong klase ng programming, no? Programming ang tawag ng iba doon, na society programming. Pag naniwala ka sa ganung programming, pag naniwala ka na yung mga mahiyaman, masasamang tao, kriminal, no, gumagawa ng krimen, guess what? Siyempre aayaw mo na rin maging mayaman ka. Kasi nasa isip mo na pag naging mayaman ako, baka maging rapist ako or maging kriminal ako. Ganon. Pero ito tingnan mo. Halos yun yung mga pinapakita sa atin ng mga pelikula, no, ng mga teleserye. Pero karamihan ng mayayaman, kung titingnan mo sa totoong buhay, no, karamihan ng mayayaman sila yung nagbibigay ng malaki sa charity, no, sila yung gumagawa ng bagay para mabago yung mundo. For example, si Mark Zuckerberg, no, pinadali niya yung communication sa mga tao, no? Tapos karamihan ng mga yaman, sila pa yung mga mababait, no? Yung mga successful na taong kakilala ko, sila yung mga mababait eh. No? Tapos yung mga ibang alam mo yun, wala pang masyadong pera, sila pa minsan yung yung nagja-judge ng ibang tao, gumagawa ng krimen. Baligtad din, no? Sa totoong buhay, baligtad. No? So yun ang kailangan nating kailangan mong ayusin. Kailangan yung belief mo sa money, yung belief mo sa pagiging mayaman, belief mo sa pagkakaroon ng maraming pera ay tama, no? Huwag ka maniwala doon sa mga napapanood mo na TV. Kaya ako dito sa bahay wala kaming TV pero wala kami yung mga Channel 2, wala kami mga Channel 7, no? Kasi ano yung maririnig mo araw-araw sa mga news, sa mga teleserye, no? Sa mga news, makikita mo, puro patayan, puro mga kung ano-anong negative, etc. Sa akin, hindi ako nanonood ng mga ganun. Mga teleserye, sasabihin ka, pinapakita sa iyo ng mga mayayaman, masasamang tao. So, ako, dito walang ganun. Di sa bahay namin, tinanggal ko yun. Baga walang mga ganun. Hindi kami nakakapanood ng ganun. Hindi kami nakakapanood ng mga balita, hindi kami nakakapanood ng mga teleserye. Kasi I believe it's yung society natin, dahil yung mga palabas, ang pinapalabas sa TV is nakakasira, no? Sa mga taong katulad natin na gusto maging successful, no? Ito nga i-challenge kita, huwag ka manood ng mga teleserye. Huwag
manood ng mga balita, no? Mga negative na balita. Tingnan mo, kahit paano may positive effect yun. Ako siguro mga 2 years or 3 years na ako hindi nanonood ng mga teleserye or balita, kahit anong balita. Paano ako nagiging updated? Sa internet, no? Pag may bagyo, makikita mo naman yan sa internet eh. Di ba? So, yun. So, tama. Pero yung point dito is kailangan tama yung belief mo about money, about success, and about becoming rich. Alright? Alright. And again, kapag tama yung belief mo sa anim na yan, yung belief about your own ability, belief about your company and your products, belief in your prospects, belief in what you're doing, and belief in your partners and your teammates, and belief in about money, kapag tama yung anim na yan, okay, I guarantee you na makakapag-produce ka ng success na gusto mo. Basta tama, naka-align yung belief mo dun sa anim na yan, dun sa success na gusto mong makuha. Okay? So ngayon, pag-usapan na natin yung itong belief shifts na to, itong 8-step belief shifts na to, at kung paano to makakatulong na baguhin yung mga destructive belief na meron tayo at baguhin yon para matanggal, mabura yung maling belief yon or mapalitan ng tamang belief. Okay? So unang-una, pag-usapan muna natin, tapos mamaya i-apply natin siya doon sa mga maling belief, common na maling belief. Mamaya tatanungin ko din kayo kung ano yung tingin nyo na karaniwang maling belief na meron ng mga business owners, tapos i-apply natin tong 8 steps na to. 8 steps belief shifts. So pwede nyo tong isulat, pero ito, bali, 8 siya, i-apply natin yung 8 yan, okay? Doon sa mga maling belief, and titingnan natin kung mababago natin yung maling belief na yon. Actually, kahit 2 pa lang dyan, or 1 pa lang dyan, kapag in-apply mo yan doon sa maling belief, okay, mababago na yung belief na yon at mapapalitan nyo ng belief na kung saan belief na magbe-benefit ka. Tamang belief at belief na makakatulong sa'yo para sa success. Okay? So, una, positive intention. Ano ibig sabihin yan? Kailangan maunawaan mo na lahat ng belief na meron tayo sa sarili natin, meron yung positive intention. Okay? Kaya tayo, kahit ano pa yung belief, mali man yan, wrong belief man yan, or tamang belief man yan, lahat yon ay may positive intention. May positive intention yun, kaya pinaniwalaan natin. Okay? Kasi hindi natin papaniwalaan yung belief na yon kapag kung negative lang siya. Okay? Meron yung positive effect sa atin, kaya natin pinaniwalaan yung belief na yon. For example, money is evil. Bakit natin pinaniwalaan yun? Bakit pinaniwalaan? Ako hindi ako naniniwala doon, no? Bakit pinaniwalaan ng ibang tao yon? Kasi ang positive intention ng belief na yon ay ayaw kanyang maging evil. Okay? Kasi nga dahil sa mga napapanood nilang programa sa TV, naku, kapag pag marami pala akong pera, baka maging masamang tao ako. So papaniwalaan ko tong belief na to kasi ayokong maging masawang tao. Yun yung positive intention niya. No? So kailangan maintindihan mo kung ano yung positive intention nung wrong belief mo para ma-flip natin yun. Ito, next. Redefining the belief. Okay, ano ibig sabihin yan? Tingnan natin kung ma-redefine natin o mababago natin yung belief na yon by simply understanding the positive intention. Okay? Sabihin natin, i-redefine natin yan, ha? Example. Ito, money and evil. Okay, ito yung pag-redefine dun sa belief na yon. Money and evil is 2 separate things. Okay? 2 separate things. Magkahiwalay yan, hindi yan connected. Okay? Wala namang nagsabi, hindi naman sinabi sa Bible na money is evil, di ba? Sinabi sa Bible, for the love of money is the root of evil, no? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kapag yung money ay yun yung pinaka-importante sa'yo. No? Yung lahat ng bagay, pamilya mo, yung money yung pinaka-importante sa'yo, yun ang kalokohan, no? Mas mataas pa yung
yung pagmamahal mo sa pera kaysa sa Diyos, sa pamilya mo, yun yung yun yung masama, no? Yun yung evil. Pero money itself is not. Okay? Money itself is not. Okay? So ibig sabihin, money ay hindi pala evil. Ibig sabihin pala, they are two separate things. So ibig sabihin pala, you can have lots of money and you can be a good person. Kasi may mga ganun tao naman, di ba? May mga taong sobrang yaman, pero sobrang bait din. And meron din mga sobrang hirap, walang pera, pero sobrang sama na ugali. Sobrang sama mamamatay tao, kriminal. No? Meron din in between na maraming pera, masamang tao. Meron din ganun. Meron din mahirap na mabait. So they are two very separate things. Okay? So pwede ka pala maging mayaman or pwede ka pala magkaroon ng maraming pera and at the same time, maging mabuting tao. Okay? So yon. So natanggal na natin yung belief na yon na money is evil by simply redefining it. No? Simply redefining it. Ganun lang kasimple, no? It's aha moment actually dun sa mga tao na may maling belief dun sa pagdating sa pera, no? Pangatlo, ito, knowing the consequences. So ano ibig sabihin niyan? Knowing the consequences. Kailangan alam mo yung consequences ng paniniwala, patuloy na paniniwala dun sa belief na yon, dun sa wrong belief na meron tayo. For example, dun pa rin sa money is evil. Ano yung consequences? Ano yung mga consequences na mangyayari kapag pinagpatuloy natin na maniwala dun sa mga belief na yon? And ano naman yung magandang consequences na pwede mangyari kapag hininto na natin yung paniniwala dun sa belief na yon? Okay? Ang masamang consequences na mangyayari kapag naniwala ka doon sa money is evil na belief, no? Hindi ka magiging mayaman kasi pipigilan ka ng sarili mo, di ba? Never ka magiging mayaman. Kapag nakikita mo sarili mo na magiging mayaman ka na, kumikita ka na, oh my God! Baka maging masamang tao ako. Hihinto ka na. Ganon yung negative consequence. Hindi ka talaga magiging mayaman o hindi ka kikita ng malaki kapag meron kang belief na. Ano naman yung positive consequences kapag kinrush natin yung belief na yun, kapag hininto na nating maniwala dun sa maling belief na yun. Okay? Unang-una, may intindihan mo na kapag marami ka palang pera, mas makakapag-provide ka ng magandang buhay doon sa pamilya mo. Okay? Kasi you can have lots of money and you can also be a good person. Ibig sabihin, kapag pwede ka palang magkumita ng malaking pera, pwede ka palang magkaroon ng maraming pera, and at the same time, makapag-contribute ng malaking pera dun sa church mo. Okay? Kaya, kumita ka ng malaking pera, and at the same time, makapag-contribute ka ng pera dun sa charity na gusto mong donatan. Okay? So, nakikita mo? Nakikita mo yung magandang consequence kapag sinira mo yung maling belief na yun about money? So, yun. Yan ibig sabihin ng knowing the consequences. Pangapat, metaphor. Metaphor. Iisip lang tayo ng na similar story para mabura natin yung maling belief na yun. Sabihin natin again, alam niyo naman siguro yung metaphor or mga analogy, no? Ito, bigyan ko kayo ng example. Again, do sa money is evil na wrong belief. Right? Ito yung metaphor and analogy dyan. Money is like a hammer. Okay? Martilyo. Pera para yung martilyo. Okay? Pwede mong gamitin sa pagpapaganda ng bahay, no? Sa pagkumpuni ng mga bagay, sa pag-build ng magandang bahay, at pwede mo rin siyang gamitin sa krimen, no? Pag pinalo mo sa ulo ng tao 'yon, makakagawa ka ng masama, no? Ng krimen. So ibig sabihin, yung martilyo, pwede mo siyang gamitin para gumawa ng something amazing and something beautiful, at pwede mo rin siyang gamitin sa masamang bagay. So ganun din ang pera. No? Ganun din yung pera, pwede mo siyang gamitin sa maganda, pwede mo rin siyang gamitin sa masama. No, it's up to you kung saan mo siya gagamitin. Pero yun yung metaphor. Okay? Para maburay yung maling belief na yun. Panlima, changing the outcome.
Okay, changing the outcome. Very simple lang to, changing the outcome. Isipin mo lang kung ano yung outcome mo, okay, outcome na gusto mo, and ask yourself, yung belief ba na to ay makakatulong sa akin para makuha yung outcome na yon. Outcome or goal. Okay? Isipin mo kung ano yung goal mo, and tignan mo kung ano yung mga current belief na meron ka, na tingin mong mali or nakakasira. Tanungin mo, sarili mo, itong mga belief ba na to ay makakatulong sa akin para makuha yung goal na to. Obviously, yung money is evil na belief ay hindi makakatulong doon sa pag-achieve ng outcome na yon, no? Na gusto mo maging mayaman. Okay? So, kailangan mo talagang durugin itong belief na to. Okay? Pang-anim, finding a counter-example. Okay? Ito simple lang. Hanap ka ng example, okay, na magdi-disprove. Okay? Magdi-disprove nung maling belief na yon. Maling belief na yon. Kaya mamaya i-apply natin yan sa mga maling belief na meron tayo, pero ngayon gamitin muna natin yung example na money is evil. Okay? Sino bang ano? Kilala niyo si Warren Buffett? Kilala niyo Warren Buffett? Isa sa mga, actually, isa yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Warren Buffett. Siya yung example na napakayaman, sobrang yaman. Tapos, hindi ko alam kung lahat or kalahati ng kayamanan niya, dinonate niya dun sa mga charity. Okay? I need to research that again, pero nabasa ko siya na yung kalahati or buo yata ng kayamanan niya, dinonate niya sa charity. Parang ganun. So, yun yung counter-example na hindi totoo na porke mayaman, masamang tao. For example, may mali kang paniniwala na yung masasamang mga mayaman, masasamang tao, masasamang ugali. Yun yung counter-example. No? Si Warren Buffett. So kung may maling belief ka, kailangan mong humanap ng counter-example ng maling belief na yun. Okay? So mamaya, pag-uusapan pa natin yan kung paano natin i-apply sa mga common wrong beliefs. Pero ito, knowing what's important, number 7. Sulat nyo to guys ha. I want you to write this down. Kung meron kayong papel and ballpen, kailangan isulat nyo to dahil mamaya may papagawa ko sa inyong assignment. Okay? Isulat nyo to. And as much as possible, papel and ballpen. Mas maganda yung ganong klase ng pagsulat. Pero kung wala, pwede na rin sa cellphone. Okay? Okay, so knowing what's important to you. Knowing what's important. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung importante sa'yo? Okay? Bakit ka ba nagbi-business? Okay? Bakit ka ba umaattend ng ganitong klase ng training? Ano ba yung reason mo? Okay? Ano ba yung pinaka-grand vision na nakikita mo? Ano ba yung pinaka-importante sa'yo? Kaya ka ba nagbi-business ay dahil gusto mo mabigyan ng magandang buhay yung family mo? Okay? Gusto mo ba makabili ng dream house mo? Ano yung important sa'yo? Now, ask yourself, yung belief ba na to, for example, yun na, yung money is evil, yung belief ba na to ay nakakatulong dito sa, mas importante ba to? Yan pala. Mas importante ba tong belief na to kaysa dun sa magandang buhay ng family na magandang buhay na maibibigay ko doon sa family ko? Okay, tanungin mo sa sarili mo, mas importante ba tong belief na to? No, yung belief mo na, for example, hindi ka nakakaresulta kasi bago ka pa lang, mas importante ba yan compare dun sa pinaka-importanting bagay sa iyo, yung ma-achieve yung dream house mo, yung ma-achieve yung dream car mo, or yung mabigyan ng magandang buhay yung family mo? Kung mas importante itong bagay na to, itong mabigyan ng magandang buhay yung family mo, pues it's time na durugin mo na tong wrong belief na to at wag mo nang pansinin yan. Okay? Kalimutan mo na yan.
Dahil mas importante sa itong kung ano man yung bagay na mas importante sa iyo. Okay? Yan, knowing what's important. That's correct, Daniel. Right? And pangwalo, apply. Ito yung nakakatawa eh. Ito yung nakakatawang sa mga nakakatawang strategy sa pagdurog ng mga maling belief, no? Itong apply the belief to itself. Applying the belief to itself. Okay? So, paano natin yung gagawin? Ito medyo natawa. Lahat ng mga example na ginagawa ko dito, natatawa ako kasi sobrang kapag na-realize mo siya, kasi imposible na imposible na hindi mabago yung wrong belief mo. No? Okay? Sige, apply natin. Gamitin ulit natin yung example na money is evil. Ito to. Okay. Money is evil. Okay, ito. Money is evil, di ba? I-apply natin yung belief na yon sa sarili niya. I-apply natin yung belief na yon sa sarili niya. Ganito yan. Ito, money is evil. This belief, okay? This belief is so evil, it's preventing me to create lots of money. Okay? Okay? Money is evil. This belief, okay? This belief is so evil, it's preventing you from creating the money that you deserve. The money that you and your family deserve. Okay? So, ganoon yung pag-apply ng belief sa sarili niya. Okay? So, ayan. Number 6, may nagtanong kanina, finding a counter-example. So, ngayon, ayan yung 8 step for creating belief shift. Ngayon, i-apply natin siya sa mga common belief na pinaniniwalaan ng mga taong katulad natin na nasa ganitong klase ng business. No? So, pwede kayo magbigay dito, tatanungin ko kayo ngayon, na maglagay kayo dyan ng mga example dito sa chat box. Mag-suggest kayo ng mga sa tingin nyo na common belief na sa tingin nyo ay mali at sa tingin nyo ay nakaka-sabotage ng inyong success. Okay, nakaka-sabotage ng success ng isang entrepreneur. Okay? So mauna ako pero pwede kayo magbigay ng mga example diyan sa chat box. Okay? Isang example, ito. Okay. Ito yung isang wrong belief, karamihan ng wrong belief. Yung ang iniisip nila, yung strategy na ginagawa nila, yung current strategy na ginagawa nila ay hindi mag-work. Okay? Yun yung isa sa mga common wrong beliefs na pinaniniwalaan ng mga entrepreneurs, ng mga network marketers, no? Kahit ano pa yung ginagawa nilang strategy. Sinasabi nila sa sarili nila ng paulit-ulit na hindi mag-work itong ginagawa ko. Okay? So, paano natin babaguhin yung bad belief na yun? Okay? Positive intention. Ano yung positive intention ng belief na yun na itong ginagawa ko ay hindi magpo-produce ng result na gusto ko? Ano yung positive intention na inaano nun sa sarili natin? Okay? Ang positive intention nun, pinoprotektahan ka ng belief na yon para mag-fail. Ayaw ka na kasi mag-fail. Okay? Yung sarili mo kasi, ayaw mo mag-fail, di ba? So, iniisip mo, naku, baka mag-fail ako, hindi ko na lang gagawin tong strategy na to. Baka pag pinagpatuloy ko siyang gawin, ito, pag-create ng video, paggawa ng webinar, o paggawa ng blog post, baka mag-fail lang ako. Yun yung positive intention nung belief na yon. Kaya mo pinaniwalaan yon. Okay, pinoprotektahan ka niya at ayaw ka niya mag-fail, no? Kaya mo pinaniwalaan yon. So ngayon, itong question ko sa iyo, kung meron kang ganyang belief, kung pinaniwalaan mo na baka hindi ka makapag-produce ng resulta diyan sa strategy na ginagawa mo ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Okay? Mapoprotektahan mo kaya ng mas mabuti yung sarili mo? Okay? Kung
kung magtutuloy-tuloy ka sa paggawa ng strategy na yan, sa pag-apply ng strategy na yan, mapoprotektahan mo kaya yung sarili mo na mas mabuti kung makakapag-produce ka ng result sa pagiging consistent. Okay? Again, consistency, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, being consistent is one of key dito sa ating business. Pero kung ikaw may ganung klase ka nga ng belief na pinaniniwalaan mo yung strategy yung ginagawa mo ay hindi magpo-produce ng resulta, hihinto ka di ba? Okay? And again, yung belief na yon, pinoprotektahan ka lang nun kasi ayaw ka niya mag-fail. Okay? Pero itong tanong again, mas mapoprotektahan mo ba yung sarili mo kung makakapag-produce ka ng resulta by simply being consistent? Okay? Alright? So, yon. Pangalawa, redefine. I-redefine natin yan. Again, yung wrong belief, yun nga, yung current strategy na ginagawa ko ay hindi magpo-produce ng result. I-redefine natin yon. Ganito. What if, kahit anong gawin mo, kahit anong strategy, at kahit ano pang work ang gawin mo, it will produce a result. Okay? Kasi kahit ano pang gawin mong strategy sa business mo, talaga naman magpo-produce ng result yan Okay? Kahit ano pang ginagawa mo sa internet, kahit ano pang ginagawa mo sa strategy sa pagmamarket, nagpo-produce yan ng result. Ngayon ang tanong, yung result ba na napoproduce niyan ay yung result na gusto mo? Di ba? Kasi kahit magbabrowse ka lang sa Facebook o makipag-chat ka ng kahit magbabrowse ka lang sa Facebook, may napoproduce ng result Ano yung resulta? Nakikita mo yung mga newsfeed, yun yung resulta. Ngayon, ang tanong, yun ba yung resulta na gusto mo? Siyempre, hindi. Okay? Pero ito yung kailangan mo isipin. Kahit ano pa ang ginagawa mong strategy, whether it's vlogging, whether it's creating video, presenting ng harap-harapan, napoproduce siya ng resulta. Ngayon, ang kailangan mong gawin ay ma-master yung strategy na yan. Okay? Hindi mo kailangang ihinto yung strategy na yan. Okay? Kailangan mong ma-master. Willing ka ba? Ito yung tanong ko sa'yo. Willing ka ba na ipagpatuloy, ituloy-tuloy yung paggawa ng strategy na yan para pagdating ng time, dumating yung time, ma-master mo na yung strategy na yan. At kapag na-master mo yung strategy na yan, doon mo na makukuha yung desired result na gusto mong makuha. Okay? Kasi for example, nagpo-post ka sa Facebook, okay, nagpe-Facebook ads ka, alam mo naman na may mga tao na nakakapag-produce ng resulta gamit yung exact strategy na yan di ba? Tama? Tama, di ba? Ngayon, baka iba lang kayo ng ginagawa. Di ba? Magkaiba lang kayo ng konti ng ginagawa. Okay? Magkaibang version. Pero parehas kayong nagpo-post sa Facebook, parehas kayong nagpe-Facebook ads, parehas kayong gumagawa ng blog post, parehas kayong nagpe-present sa mga tao. No? So, question is, willing ka ba ang ipagpatuloy yung paggawa ng strategy na yan hanggang sa ma-master mo siya? And again, kailangan yung mindset mo, by redefining that, all the strategy, all the work na kinocontribute mo, lahat ng effort na ginagawa mo, nagpo-produce yan ng result. Okay? Nagpo-produce yan ng result. It's just a matter of, yun ba yung result na gusto mo? Kasi pag nag-present ka, first time mo nag-present, hindi ka pa magaling. No? Nag-present ka sa mga tao, wala kang na-close. Nakapag-produce ka ba ng result? Resulta yun. Ano yung resulta? Hindi sila nagbayad. Yun yung resulta. So ngayon, next time na pag-present mo, galingan mo para yung resulta, magbayad sila sa'yo. Di ba? Okay? So nakikita mo, na kahit anong gawin mong, kahit anong action ang gawin mo, kahit anong effort yan, may resulta yan. Okay? Baka hindi lang yun yung gusto mong resulta. O ayusin mo ng konti. Di ba? Ayusin mo ng konti.
Galingan mo, i-improve mo konti. Okay? Baka mali lang yung structure mo, no? Gumawa ka ng video o nag-post ka sa Facebook, sabihin natin. Nag-post ka sa Facebook. Walang sumali, no? Walang bumili, walang nag-click. Ano yung resulta? May resulta 'yon. Sabi mo walang resulta, may resulta 'yon. Ano yung resulta noon? Nakapag-post ka sa Facebook, kaso wala nag-click. 'Yun yung resulta. 'Di ba? wala sumali, 'yun yung resulta. Ngayon ang tanong, 'yun ba yung resulta na gusto mo? Hindi. 'Di ba? So baguhin mo, i-adjust mo ng konti. Baka mali yung headline mo. Baka mali yung picture mo. So next time, ayusin mo na siya. Para yung maging resulta, yung resulta na gusto mo na makuha. Okay? Pangatlo, knowing the consequences. Ito, napaka-ano nito. Ito, pakinggan mo ito maigi itong sasabihin ko, ha? Kapag pag pinagpatuloy mong paniwalaan na yung strategy ginagawa mo, yung effort na ginagawa mo sa business mo ay hindi magpuproduce ang result, ang negative consequences nun ay hihinto ka. Ngayon, kapag huminto ka, alam na natin ang mangyayari, di ba? Walang mangyayari. Hindi ka makakapag-produce talaga ng resulta kapag huminto ka. O kaya, lumipat ka ng ibang company, back to zero ka na naman. Wala din. No? Ganun uli gagawin mo. Ngayon, ang positive consequences naman, kapag hindi mo, pag hininto mo na yung paniniwala doon sa wrong belief na yon, anong mangyayari? Magtutuloy-tuloy ka, na i-apply yung strategy na yun, and you will learn from your own experience, and eventually, mamamaster mo yung strategy na yun, and eventually, you will produce the result that you want. You will earn, kikitain mo na yung pera na gusto mong kitain para sa pamilya mo, para sa mga pangarap mo, para dun sa mga bagay na gusto mong mabili. No? That's the positive consequences. Right? Okay, pang-apat, metaphor natin kung makakaisip tayo ng kwento para dito, no? Ito. Ayos to, maganda to. Maganda tong story na to. Inom muna ako ng kape, okay? Metaphor. Again, we will isip tayo ng istorya na may relate natin dito sa maling belief na to. Ito nga, yung effort na ginagawa mo ay hindi makapag-produce ng resulta. Yan, okay? Ano yung metaphor at analogy na ma-apply natin dito sa wrong belief na to? Okay? Ito ay magandang kwento. Alam nyo ba na yung mga puno, di ba? Alam natin yung puno, di ba? Tree. Mga puno, kapag tinanim natin yan, okay? Kapag tumubo yan, once na tumubo yan puno, may ano yan, may consistent and specific na length, na haba na tinutubo yan. Consistent yan. Okay? Consistent siya na parehas yung laki niya pagtubo over the years. Okay? So for example, yung isang puno, for example, puno ng nara, in 1 year, pwede yan tumubo ng ganito kalaki or kung ano man. And second year, ganun uli yung itutubo niya. Okay? Ganun ang puno. Ganun mag-behave ang puno. Consistent siyang lumalaki over time. Okay? Pero ito, ang malupit. Alam mo ba yung bamboo? Bamboo tree. Okay? Bamboo tree. Yung bamboo tree, sabi nila grass daw yon, damo daw yon, pero tawagin na lang natin bamboo tree. Kapag tinanim mo yan, okay, kapag nagtanim ka ng bamboo tree, wais siyang bamboo tree. No? Ang ginagawa niyan, hindi muna siya tutubo sa lupa. Ang gagawin niya, tutubo muna yung ugat niya sa ilalim ng lupa na sobrang lalim. Sobrang lalim. At matagal, no? Matagal, mga ilang buwan na papalaguin niya muna yung ugat niya sa lupa. Hanggang sa dumating yung pinaka-moment niya. Okay? Yung moment niya, yung critical point niya na after niya nang ma-hit yung solid roots niya, kapag solid na yung roots niya, kapag na-build niya na yung roots niya, bigla yung tutubo yung bamboo tree. At yung bamboo tree na yon, sobrang laki nung pagtubo niya. May mga bamboo tree na tumutubo. Ito isipin mo, imaginein mo to. May mga bamboo tree na tumutubo ng 4 feet
in one day. Forfeit every day. One day, every day, ganun siya kabilis. Yung bamboo tree, ganun siya kabilis tumubo. No? Hindi siya kagaya ng mga ordinaryong puno na pagkatanim mo, consistent. Yung bamboo tree, yun, pinapalago niya muna yung ugat niya. Grabe na yung bamboo tree. Pwede mo nga siyang panoorin isang araw ka, panoorin mo siya, umupo ka doon sa bamboo tree. Pag nakita mo tumutubo na, pwede kang umupo doon, panoorin mo isang buong araw, makikita mo lumalaki. Ganun kabilis. I believe, may mga ano pa may mga mas matataas pa. No? May maabot na more than 4 feet kada isang araw. Ganun siya kabilis. Pero ito ang tanong. Ito ang isipin mo pala. Ito isipin mo. What if yung ginagawa mo ngayon, for example, sabihin natin na hindi ka pa nakakapag-produce ng resulta. What if kagaya ka ng bamboo tree na pinapalago mo pa lang din yung ugat mo? No? What if pinapalago mo pa lang yung foundation mo at kapag dumating na yung critical point mo, yung moment mo, doon ka na tutubo na parang bamboo tree na bubulusok, nakikita ng massive result, kikita ng malaking commission. What if kagaya ka ng bamboo tree? Alright? Akala mo, hindi ka nakapag-produce ng result doon sa ginagawa mo. Akala mo, yung mga pagpo-post mo, porque wala nagla-like. Akala mo, baliwala na yon, no? Akala mo, hindi effective. Pero what if, learning process mo pa lang pala yun. Para dumating yung point na ma-master mo na talaga lahat ng ginagawa mo. At dumating yung moment mo na makakapag-produce ka ng instant result na gusto mong makuha. Okay? Okay ba? So yun yung metaphor para dun. Changing the outcome, number 5. Woo! Okay ba? May mga natututunan ba, guys? Alright. Changing the outcome. Simple lang naman yan. No? Yung outcome ba na gusto mo ay ito bang belief na pinaniniwalaan mo, nakakatulong ba yan doon sa outcome na gusto mo? Okay? Yung pinaniniwalaan mo na hindi mag-work yung strategy mo, nakakatulong ba yan sa pinaka-outcome mo? Isipin mo kung ano yung outcome mo, for example, mabigyan ng magandang result, magandang buhay yung family mo, nakakatulong ba yan? Yung pagkakaroon ng ganyang belief, nakakatulong ba yung belief na wala kang tiwala doon sa ginagawa mo, strategy? Kung hindi, tabi mo na yung wrong belief na yan. Okay? So, finding a counter example. Okay? Finding a counter example. Napakasimple lang din yan. Hahanap ka ng ibang tao or ibang example na magdi-disprove ng maling belief na yun. For example, yun nga, may mali kang belief na tingin mo itong Facebook ads na to, itong Facebook marketing na to, hindi naman pala effective sa akin. Ngayon, hanap ka lang ng tao na nag-work sa kanya yung Facebook marketing, yung Facebook ads. Okay? And that, by simply doing that, makahanap ka ng example ng mga tao na nakapag-produce na ng result, doing that same thing na ginagawa mo, okay? That will disprove that belief na mali pala yung pinaniniwalaan mo. Mali pala yung iniisip mo na itong strategy na to hindi naman pala nag-work. Mali pala yon. Okay? Baka may mali ka lang na ginagawa. Okay? Baka medyo baka kailangan mo lang ayusin yung mga specific nung ginagawa mo. For example, baguhin mo yung oras ng pagpo-post mo, baguhin mo yung targeting ng ads mo, no? Kung ano man yung wrong belief mo na meron ka, for example, vlogging, okay? Kung example, nagdududa ka na, mag-work ba talaga tong vlogging? Paano ba mag-work to? Paano ba mag-work to sa akin tong vlogging? Ngayon, kung may duda ka doon sa strategy na yun, hanap ka ng ibang tao na nakapag-produce na ng success using that exact same strategy para ma-realize mo na nag-work naman pala tong strategy na to. Okay? Yung mga ibang tao, for example, I believe may mga tao dito na na mga wala pang business. Sino dito yung mga wala pang business? Sabihin nyo dyan sa chat box. Kung may belief ka na tingin mo parang nagdududa ka na parang hindi naman mag-work yung network marketing or yung
internet marketing sa akin. Baka hindi para sa akin 'yan, no? May mga ganyan disbelief no? Baka hindi para sa akin 'yan. Ayoko niyan. Ngayon, kapag may ganun kang belief, guess what? Hindi talaga magiging para sa iyo. Doon pa lang sa pagsabi mo na 'yon, sa isipan mo sinasabi mo na gano'n, hindi para sa akin. Guess what ang mangyayari? Hindi talaga para sa iyo. Pero ito ang gawin mo. Okay? Hanap ka ng ibang tao na nakapag-produce na ng milyon na naging successful in this industry. At kapag may nakita ka, ibig sabihin, nag-work pala talaga itong business model na to. Okay? Baka yung belief na to, itong pinaniniwalaan ko na hindi pala para sa akin yan, baka ito lang yung pumipigil sa akin na hindi subukan itong business na to. No? Ganon. Yun yung ibig sabihin ng finding a counter-example. Malinaw ba? Okay, knowing what's important. Okay, so, yeah, again, yun. Kung ano ba yung importante sa'yo, kung bakit mo ba ginagawa yung business mo. For example, yung mabigyan ng magandang lifestyle yung family mo. Tapos tanongin mo yung sarili mo, mas importante ba itong belief na to, itong belief na ayun nga, yung work, yung effort na ginagawa mo ay hindi mapoproduce ng result, mas importante ba to dun sa future ng family ko? Mas importante ba to dun sa dream house na may bibigay ko dun sa family ko? Kung hindi, di tapunan mo na yung maling leching, maling belief na yan. Durugin na yan. Okay? Itapon na yan, maling belief na yan. Okay? O ngayon, last but not least, ito na yung nakakatawa na apply the belief to itself. Ito na, i-apply natin yung maling belief na yun. Okay? Apply the belief to itself. Isipan natin to Medyo challenging siya, no? Ito. Ito. This belief, wrong belief is yung maling belief is hindi mag-work yung strategy na ginagawa mo, yung effort, no? Ngayon, i-apply natin yung maling belief na yon dun sa belief sa sarili niya. Number 8, apply the belief to itself. Okay? I-apply natin yung belief na yon sa sarili niya. Okay? Ganito gagawin natin doon. Again, yung maling belief, yung effort na ginagawa mo ay hindi magpo-produce ng hindi mag-work, no? Yung strategy or yung effort na ginagawa mo ay hindi mag-work. Okay, yun yung wrong belief. Ngayon, i-apply natin ngayon sa sarili niya. This belief, okay? This belief is not working. This belief is not working at ito yung nagiging sanhi ng pag-fail mo. Okay? Again, yung belief na yung effort or yung strategy na ginagawa ay hindi mag-work. Okay? I-apply natin ulit sa sarili niya. This belief, itong paniniwala na to, ay hindi nag-work para sa akin. Yung paniniwala, itong belief na to, ay hindi nag-work para sa akin, and it's causing me, it's causing me to fail. Okay? Nagets mo ba? This belief is not working and this belief is causing me to fail. So ngayon, alam mo na hindi nag-work, okay? Hindi effective itong belief na to. So anong gagawin mo sa kanya? Tatapon mo na siya. Okay? Itong belief na to ay hindi effective, kaya tigilan mo na ang paniniwala sa belief na to. Di ba? Okay ba? Ayun, yung ibig sabihin ng apply the belief to itself. So kung may
kung may maling belief ka sa bagay na gano'n, for example, may maling belief ka na, yun nga, yung strategy mo ay hindi mag-work, yun yung mga kailangan mong gawin para mabasag yung maling belief na yun. So kanina, hiningihan ko kayo ng mga example, no, ng mga common belief na pinaniniwalaan. Basahin muna natin ngayon, tapos subukan natin i-apply itong 8 steps na to. Kahit yung mga ilan lang sa kanila, hindi naman not necessarily lahat, no? Ito, hirap akong magpa-join kasi wala pa akong resulta. Yan, very common. Diba? Yan, hirap akong magkapagpa-join, hirap akong makapagpabenta dahil wala pa akong resulta. So, subukan nating i-apply. Apply the belief to itself. Hirap akong baka kaya dahil hirap kang magka-resulta, ay dahil naniniwala ka sa belief na yan? Ayan ang question. Yun yung redefine. Redefining, no? Hindi kaya ka hindi nagkakaresulta ay dahil pinaniniwalaan mo na wala ka pang resulta kaya hindi ka makapagpa-join. Hindi kaya hindi ka makapagpa-join kasi pinaniniwalaan mo na hindi ka makapagpa-join dahil wala ka pang resulta. Okay? Okay, apply natin sa sarili. Apply the belief to itself. This belief, itong paniniwala na to, paano kaya? This belief is ito. Hirap ako makapagpa-join, makapagpabenta dahil wala akong resulta. This belief, itong belief na to ay sobrang nagpapahirap at ang nagiging dahilan, kaya siya ang nagiging dahilan para hindi ka makapag-produce ng resulta. Okay? Itong belief na to ay napakahirap paniwalaan at siya ay nagiging dahilan para hindi ka makapag-produce ng resulta. Di ba? Hindi umulit. Okay? Ano pa yung ano? Yung mga wrong belief, ano pa ba? Suggest kayo dito sa chat box para ma-apply natin at ma-guide ko kayo kung paano nyo i-apply yung ano na yan. Nahanap ko yung mga chat nyo kanina eh. Ito. Baka hindi magustuhan ng produkto ko. Actually, yung ano na yan, yung belief na yan, pinag-usapan natin yan, di ba, kanina. Kailangan, strong yung belief mo, 100% na may paniniwala ka doon sa product at doon sa company mo. Now, mapifix naman kagad yan by simply learning kung ano ba yung ano mo, kung gaano ba by understanding deeply, no? Aralin mo lang na maigi kung ano yung products at yung company na kinabibilangan mo. No? Kasi kailangan ma-convince mo yung sarili mo din na yun, yung products na ino-offer mo
at yung company mo ay talagang mas-sold out ka rin mismo. Kasi pag hindi ka mismo na sold out, doon sa mismong product saka yung company na ino-offer mo, mahihirapan ka talaga, hindi ka talaga ganun magkakaroon ng tiwala at mahihirapan kang i-offer yun sa iba. So by simply analyzing again your product and your company, yun, maayos na nun eh. By simply doing that, analyze mo lang ulit, tingnan mo kung yung, yung yung layunin ba ng product at yung company ay naka-align dun sa vision mo, dun sa ang tawag dito, sa sarili mo. Kung basta kung naka-align ba yung products at yung company mo sa'yo, no? Kung hindi na ayos yung pag-analyze, no? Kung ng pag-intindi, kung inintindi mo ulit yung company at product mo, tingin mo hindi ka na-believe, it's time for you to find another company or find another products na ipopromote. Kasi hindi ka talaga magiging successful kapag wala kang believe doon sa ano mo eh. Doon sa product at doon sa company na kinabibilangan mo. No? So kailangan meron kang naka-align doon sa ano mo sa sarili mo yung product at yung company na pinopromote mo. Okay? And baka ano lang yan, baka maling belief lang din na yun, aralin mo lang ulit muna mabuti kung tama ba yung ano na, for example, yung mga ibang tao, baka hindi nila magustuhan kasi mahal. Baka iniisip mo lang na mahal, pero kasi hindi mo naman naiintindihan kung anong product na meron ka. Baka yung product na meron ka pala, life-changing pala, na sabi mo mahal. Di ba? Aralin mo muna mabuti kung ano ba yung product na binibenta mo. Baka, di ba? Ganon. Kapag nakita mo na mahal-mahal pala talaga, tapos hindi naman pala siya ganun talagang ka-valuable, eh mahanap ka na ibang product na ibibenta. Okay? Yan, ayun, sabi ni Bobby, oh, gamitin nyo muna yung product. Ayun, tama yun. Analyze mo siya, aralin mo siya. Paano mo siya maaaral? Gamitin mo. No? Kung sabon yan, kainin mo. Joke lang. Wag. Gamitin mo. O ngayon, kapag sabi mo, uy, effective na. O di, lalo ka magkakaroon ng confidence, ng belief na ibenta yan. Kahit, nakita mo, di ba, sabon. Tapos talagang pumuti ka. Kung sabihin natin, pampaputi yun. Eh, pumuti ka talaga. Ang bilis ng effect. Ngayon, kahit gano'n pa kamahal yun, proud ka na i-offer yun kasi alam mo, effective eh. Di ba? For example, yung mga training natin, mga training products natin, di ba? Hindi mo pa inaaral. Hindi mo man lang pinanood yung first 5 video. Tapos sinasabi mo sa rin, ano ba, video lang naman yan eh. Video lang naman yan. 2.9. Mahal naman, video lang. Nakikita naman sa YouTube, may ganun ka pa. Hindi mo naman tinignan kung nasa YouTube talaga. Wala naman. Panoorin mo muna. No? Kaya kapag nag-make sense sa'yo, nalaman mo na, uy, ang lulupit pala ng tinuturo nito. No? Grabe pala itong mga strategy na to. Ito pala yung mga ginawa nila Edward, nila Mao, nila Binsoy para makapag-produce ng milyon-milyon sa internet. Ngayon, magiging proud ka, magkakaroon ka ngayon ng strong belief at magkakaroon ka ng confidence na ibenta sa iba. Kasi alam mo na yung content eh. Ang lupit pala ng mga content dito. It can change your life. Di ba? It can change people's lives. Sa totoo lang. Ako talaga bakit pinili kong business model ay nagbebenta ng mga training videos, mga information products, because I firmly believe na yung information is yung pinaka-valuable na product na pwede natin maibenta, na pwedeng mai-offer. No? Priceless, kumbaga yung information eh. Priceless. Bakit? Kasi yung simpleng information, for example, itong information na binibigay ko sa inyo, this can create a life-changing, no? Pwede mabagong buhay mo by simply applying itong mga strategy, by simply watching the videos, no? No? No offense dun sa mga business owner na nagbebenta ng mga sabon, for example. Sabon, kasi kapag kinreate mo yan, magkano lang yun talaga ito. Pag magpo-produce ka, kinukwento ko ito, pinag-uusapan namin ito nakaraan nila,
nila Mao tsaka nila Binsoy na information is priceless kumpara sa mga ibang products. Kasi pag nag-create ka ng sabon, kailangan talaga mababa yung ano niyan, yung cost para sa pag-create. Kasi kapag mataas yung cost nun, tapos maliit lang yung margin, yung tubo, hindi kikita yung company. So kailangan, goal nila na mapababa yung cost ng mga sabon-sabon na yan. Yung mga nabibili natin mga 100, sa cost ng 5 piso, no, 10. Kailangan nila yun kasi yung mga perang ginagamit nila sa mga marketing, no? Ginagamit nila pambayad ng distributor, no? Pero sinabi ko sa kanila, ang pinaka-priceless ay yung, ito, paniniwala ka to, strong belief ko, ganito. Priceless ay yung product na information. Yung mga tipo ng information na nakakatulong sa tao para mabago yung buhay nila. No? Okay, for example, information na makakatulong sa iyo para maging successful sa online business mo. Okay? Information na magtuturo sa iyo kung paano ma-hit yung first million mo. Mga ganong klase ng information. For example, information na makakapagturo sa iyo kung paano mamuhay ng healthy lifestyle. Yung mga ganong klase ng information. Yung mga information na nakakatulong sa tao. Para sa akin, ganon yung priceless. No? Priceless na information. Okay? Ayan. Ito sabi ni friend, si Kenzo. Itong mga belief patterns na to, creating belief shifts na to, pwede nyo rin tong i-apply, pwede nyo rin tong ituro dun sa mga prospect nyo. For example, may wrong belief sila. Example, ito, wala silang pera. Kaya siguro hindi sila makasali. Okay? Yun yung belief nila, wala silang pera. Pan-join, parang ganun. Okay? Actually, wrong belief lang yun eh. Kasi kung talagang wala silang pera, pulubi na yun, di ba? Nasa labas sila, nung kalsada, walang alam mo yun, may grasa, namamalimos. Yun yung taong walang pera. Di ba? Yun yung talagang walang pera. Pero yung prospect na kinakausap mo, nagkakape sa Starbucks araw-araw, pumapasok, may trabaho, sasabihin tayo walang pera, kalokohan yun. Baka wrong belief niya lang yun. Okay? Pwede mong i-apply itong belief shifts na to. Okay? Pwede mong i-apply yung i-redefine yun, sabihin mo. Baka yung belief mo na yan, ang maging reason kung bakit hindi ka makapag-produce ng more income na gusto mo para sa family mo. Pwede mong ganunin. Okay? Sa maayos na paraan. Kasi baka pag sinabi mo na pag in-apply to itself mo kagad yun, baka batuwa ka na. No? Okay? Kailangan dahan-dahan lang pag-prospect. Okay? So ngayon, ano pa ba? Yung mga wrong belief, isa pa, last wrong belief example na pwede nating i-apply itong 8 step na to bago ko kayo bigyan ng assignment. Oo, palusot lang yun. Takot sila na hindi magkaroon ng resulta. Yun, napaka-obvious naman di ba? Yung belief na yan, dahil sa pag pinaniwalaan mo talaga yan, for example, i-apply natin dyan yung knowing the consequences. Okay, number 3. Yung patuloy, yung consequences na paniniwala doon sa maling belief na yon, yung takot dahil baka hindi ka magkaroon ng resulta. No? Baka hindi para sa iyo yung business. Pag patuloy ka, naniniwala doon sa belief na yon, guess what ano mangyayari? Hindi mo talaga susubukan. No? Hindi mo talaga susubukan. Ngayon, kapag binaliktad mo yung belief na yon, na paano kung magkaroon ka ng resulta? Tanungin mo siya. Di ba? Sasabihin niya sa'yo, baka hindi ako magkaroon ng resulta. Tanungin mo siya, paano kung magkaroon ka ng resulta? Di ba? Ano yung consequence nun? Good consequence nun kapag gano'n ang pagbinaliktad mo.
Ngayon, susubukan mo ngayon. Maaaral mo, magkakaroon ka ng chance. Magkakaroon ka ng chance para aralin yung business, para aralin yung negosyo. Okay? At makakaproduce ka ng resulta kapag ginawa mo yung business. Okay? Okay? Kapag may mga tanong kayo, kapag may mga gumagano sa inyong prospect, ganun, i-counter nyo lang, pwede nyo rin gawin yon. Paano kung walang sumali sa akin? For example, yung prospect na kinakausap nyo, no? Kunyari katat nyo, or kausap nyo harap-harapan. Paano kung walang sumali sa akin? Usually, ganyan yung objection eh. Tanungin mo din, paano kung may sumali sa'yo? Di ba? Paano kung wala akong kitain? Paano kung may kitain ka? Paano kung hindi ako paano kung wala akong ma-recruit? Paano kung may ma-recruit ka? O, di wala na siyang objection. Kasi posible naman talaga di ba? Posible na magka-recruit siya, posible na magka-resulta siya, posible na kumita siya. Ngayon, nagpo-focus kasi siya doon sa negative, doon sa mga wrong belief niya. Ngayon, i-shift mo, no? I-redefine mo, i-explain mo sa kanya na pwede siyang makapag-refer by simply following the training, no? Bigyan mo siya ng mga counter-example. Saan yung counter-example? Finding a counter-example, number 6. Ipakilala mo na siya doon sa mga members na kumikita ng malaki. Ito, kumikita ng malaki. OFW din, kagaya mo dati. Ito, kumikita ng malaki. Dati ring engineer. Dati ring employee. Dati ring call center agent, kumikita ng malaki dito. Bigyan mo siya ng counter-example. Okay? Okay ba? May natututunan? May natututunan, guys? Okay, kung may natutunan ka, ito, gawin natin to example bago tayo magkatapos-tapusan dito. Bibigyan muna kita ng assignment. Okay? Ang assignment mo, ganito. Unang assignment mo, maging honest ka sa sarili mo. Okay? Yun yung first part sa assignment. Sulat mo, maging honest ka sa sarili mo, at isulat mo yung mga limiting belief, yung mga destructive belief, at yung mga wrong belief na meron ka. So ako, iaasa ko sa'yo na magiging tapat ka sa sarili mo kasi yun lang yung way para mabago natin yung mga wrong belief na yun. Yun lang yung way para ma-correct natin yung belief mo. Para ma-correct natin yung belief mo papunta dun sa goal na gusto mong makuha. By simply being honest with yourself. Okay? Kailangan maging honest sa sarili mo. Isulat mo. Itong gagawin mo isulat mo sa papel yung mga wrong belief na meron ka. Okay? Isulat mo. Doesn't matter kung 5 yan, 10 yan. Okay? Or 15 yan. Okay? Just be honest. No? Just be honest with yourself. Maging tapat ka sa sarili mo. Tingin mo ano yung mga maling belief. Matingin mo humahatak sa'yo pababa. Yung mga maling belief na pumipigil sa'yo para kitain yung income na gusto mong kitain. Yung mga maling belief na nagpe-prevent sa'yo para maging top earner. Yung maling belief na nagpe-prevent sa'yo para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya mo. Okay? Yung mga maling belief na nagpe-prevent sa'yo, pumipigil sa'yo para maging successful sa business mo. No? Sulat mo lahat yan. Maging tapat ka sa sarili mo. Tapos, itong gagawin mo. I-apply mo lahat itong 8 steps na to. Okay? I want you to apply this 8 process na to dun sa mga maling belief na yon. Okay? And trust me, isa pa lang dyan, isa, dalawa, tatlo, or kahit lahat, pero trust me, isa pa lang dyan o dalawa pa lang na ma-apply mo dun sa mga maling belief na yon, magkakaroon ka na ng breakthrough, magkakaroon ka ng transformation dun sa belief mo na yun. Mababago mo yung belief na yon at mapapalitan mo siya ng belief for success. Okay? Wala pasadin yung maling belief mo na naniniwala ka na walang mapoproduce ng result itong strategy na ginagawa mo. Wala pasadin, magkakaroon ka na ng tamang belief na kahit anong strategy, kahit anong effort ang gawin mo, makakapag-produce ng result. Okay? All of a sudden, magkakaroon ka ng belief na
itong product ko ay napaka-valuable at I'm very proud na i-offer siya sa mga tao. All of a sudden, mas magiging madali sa'yo na makapag-close ng sale. All of a sudden, magiging madali sa'yo na makapag-recruit. All of a sudden, mas madali sa'yo makapag-isip ng mga topic kung ano yung ipopost mo sa Facebook. All of a sudden, makakaisip ka na ng mga idea. Lahat ng mga idea papasok sa isip mo para makapag-create ka ng bagong blog post, bagong videos, no? Kapag tinama mo yung mga belief na yan. Okay? So, ang tanong ko sa'yo, gagawin mo ba yung assignment mo na to? It will just take you 30 minutes, maybe 1 hour. No? Pwede abutin ka ng 1 oras, baka 1 araw. Pero, once na ginawa mo to, it can change your life. No? Ito yung pwede makapagpabago ng buhay mo. Okay? Kung hanggang ngayon, tanong mo pa rin sa'yo, sa sarili mo, kung paano ko ba magbibigyan ng magandang buhay yung family ko. Baka ito na. Baka ito na yung sagot. No? Kailangan lang baguhin mga maling beliefs na yun. Kailangan lang gawin yung assignment ko na to. Okay? So, gagawin mo ba? Mapapangako mo ba sa sarili mo? Mapapangako mo ba para sa family mo? Mapapangako mo ba para doon sa success na gusto mo makuha mo? Mapapangako mo ba na gagawin mo yung assignment na yun? Okay? Sabihin mo dyan sa chat box, pwede ka na magsimula ngayon bago ka matulog. Sulat mo na yan. Sulat mo na yan. So, apply mo to. Okay? I-apply mo tong 8 belief shifts na to. Again, positive intention, redefining the belief, knowing the consequences, negative and positive consequences, metaphor, changing outcome, finding a counterexample, knowing what's important, applying the belief to itself. Okay? Okay, mapapromise niya. Congratulations, congratulations, dahil nangako ka sa sarili mo. No? So, thank you so much for attending this online training, and I hope this information na binahagi namin sa inyo ay makatulong sa inyo. Really, our goal here ay kaya kami nagkakaroon ng ganitong mga training para ma-transform yung buhay mo, para makuha mo yung mga success, yung mga resulta na gusto mo makuha. Okay, so next Monday magkakaroon ulit tayo ng another training. Okay? And hopefully natapos mo na yung assignment by that time. Pero this time, gusto namin ulit kayong i-invite this coming Monday again, no? Another magkakaroon na naman tayo ng Monday night live online coaching this coming August 17. So same time, same link na pinag-registeran nyo. Ganon. Guys, Binsoy, Mau, mayroon na ba tayong topic for August 17? Yes, bro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Next Monday, magkakaroon tayo ng webinar again. But, i-announce lang natin yung upcoming topic natin kasi pinag-iisipan ko pa kung ano yung maganda. Siguro magsa-survey ako sa group natin kung ano yung magandang topic for this coming Monday. Okay, so abangan nyo yan. We will be posting dun sa group natin at saka dun sa page natin, sa Laptop Lifestyle page. Ayun. Alright. Okay, so again, kung sabi niya, thanks daw. Thanks, sabi ni Chris, thanks Romel. Siguro mga in-invite na mga hindi pa member. Kung may mga nagtatanong kanina kung mayroon daw replay, yung replay ng mga training natin is available for our members, no, sa mga members ng aming team sa Ignition Marketing. So kung sa inyo na gusto niyo mapanood yung mga replays ng mga training na ginagawa namin, all you need to do is become part of the team at mag-join kayo doon sa community namin. At kapag kasali na kayo sa team, mapapanood nyo lahat ng mga replay ng mga training na ginagawa namin. Okay? Pero kung doon sa mga non-members, ang mga available lang kasi ay yung mga live online coaching. No? Pero kung gusto niyo mapanood lahat, pati yung mga dati pa na unang mga training,
just become part of the community. And papadala namin kayo mamaya ng email kung paano kayo magiging part ng community. Okay? So i-check nyo yung email na ipapadala namin sa inyo mamaya or baka tomorrow. Mabasa abangan nyo. I-instruct namin doon, sabihin namin doon kung paano kayo magiging part ng community. Okay? Ng Ignition Marketing Team. Okay? It doesn't matter kung may current business ka na ginagawa, it doesn't matter kung wala pa, no? Yung community namin, ginawa namin siya para matulungan ka na makapag-produce ng result, makapag-create ng business kung saan kikita ka ng malaking income, no? Kung for example naman na may existing business ka, yung community na yon ay pwedeng makatulong din sa iyo para kumita ka ng mas malaki din sa business na ginagawa mo. Okay, so abangan mo yung email na ipapadala namin sa inyo very soon. All right? So once again, thank you so much for attending this online coaching. I hope marami kayong natutunan. I hope i-apply nyo. I hope gawin nyo yung assignment. And we hope to see you on August 17. Okay? Thank you so much and God bless everyone. All right, God bless everyone. Bye guys. Magandang palabas.